Mga kapatid, asahan po na mas mainit na panahon ngayong malapit nang magsimula ang tag-init. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng hindi ganoon katindi ang init na mararanasan natin kumpara noong nakaraang taon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ramdam mo na ba ang matinding init ng panahon? Ang rider na si June sumisilong sa malilim na lugar kapag may pagkakataon. Nakararanas kasi siya ng hypertension. Sobrang init talaga. Nahihilo po ako, umiinom ng maraming tubig. Yan din ang diskarte ng kapwa niya rider na si Jonathan. Para hindi abutin ng stroke din. Para sigurado lang. Nitong March 4, naitala sa San Jose, Occidental Mindoro ang pinakamataas na temperatura sa bansa ngayong taon. Umabot yan sa 37.2 degrees Celsius. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Easterlies o yung mainit na hangin mula Pacific Ocean ang nagdadala ng mainit na panahon ngayon sa bansa. Pero umiiral pa rin ang amihan na nagdadala ng malamig na hangin. Meron ding times na nagkakaroon siya ng, kumbaga, weak yung kanyang condition. So may times na hindi siya masyado nakakarating sa atin. So that's why yung first week up to about second week ng March ay na-experience natin yung mainit na panahon. Inaasahang magsisimula ang tag-init sa bansa bago matapos ang buwan ng Marso. Pero kung ikukumpara raw noong nakaraang taon, posibleng hindi ganoon katindi ang init na ating mararanasan. Kasi nga po, very strong ang El Nino natin at napakadami pong record-breaking na temperature at mataas na alinsangan last year. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi na tayo maghahanda, lalo't inaasahan ang mataas na heat index o damang init sa Abril at Mayo. Nagsusuot tayo ng maayos na kasuotan, I mean yung komportable, hindi masyadong mainit. So encourage natin na gamitin natin yung natural environment natin, yung mga lililim na puno para at least po bababa din po yung demand natin dun sa ating kuryente. Hindi naman nakikita ng Pag-asa na makakaapekto ang mainit na panahon sa water level ng mga dam. We are not expecting naman na darating ito doon sa, kumbaga, masyadong mababa or critical yung level ng ating dams. Despite na meron tayong enough na water supply sa ating mga dams, of course, yung pagtitipid pa rin natin sa tubig. Inaasahang magtatagal ang tag-init sa bansa hanggang Mayo bago ang posibleng pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, posible ang 8 hanggang 14 na bagyo sa bansa mula Abril hanggang Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.